Nasubukan mo na bang magsindi ng kandila at maramdaman na parang may isang nilalang o isang espiritu na nakikinig? Ngayong gabi, ang maliit na apoy na yan ay maaaring magbago ng lahat. Sabi ng mga matatanda, sa mga gabing tulad nito, numinipis ang hangganan ng dalawang mundo, at ang mga may tapang na bumulong ng kanilang mga kahilingan ay naririnig mismo ng mga ninuno. Hindi lang ito basta ritual, ito ay isang paanyaya ng tadhana. Kung matagal ka nang naghahanap ng sagot, ng gabay, o ng senyales na may saysay pa rin ang iyong mga panalangin, huwag kang mag-scroll palayo. Ito na marahil ang sandaling magbabago ang takbo ng iyong buhay tungo sa himalang matagal mo nang hinihintay. Sa tradisyong Pilipino, ang pagsisindi ng kandila ay higit pa sa isang simbolo, ito ay isang banal na tulay sa pagitan ng mga buhay at ng mundo ng mga espiritu. Kapag ang banayad na liwanag nito ay pumuno sa silid, sinasabing lumalapit ang ating mga ninuno, nakikinig, gumagabay, at nagbabasbas sa mga alaalang patuloy na nagmamahal at nagdadasal para sa kanila. Ang ritual ngayong gabi ay hindi tungkol sa takot o kalungkutan, ito ay tungkol sa koneksyon. Manipis ang belo sa pagitan ng mga mundo, at ang enerhiya sa paligid mo ay makapangyarihan, dalisay, banal, at handang tumugon sa iyong panawagan. Kung pakiramdam mo ay naliligaw, balisa, o nag-aalinlangan, ito na ang iyong senyales upang huminto at makinig. Ang mga bulong na iyong naririnig, ang pagkislap ng iyong kandila, maging ang biglang katahimikan ng iyong puso, hindi iyon basta pagkakataon. Iyan ay ang iyong mga ninuno na inaabot ka, ipinaalalang kailanman ay hindi ka nag-iisa. Manatili ka rito, dahil ang ibabahagi ko sa iyo ay maaaring magbukas ng pintuan patungo sa gabay na matagal mo nang ipinagdarasal. May mga sandali na tahimik kang nakaupo, tapos bigla mong maramdaman ang kakaibang paghila sa puso mo, yung pakiramdam na parang may isang nilalang na hindi mo nakikita, ngunit nandyan sa tabi mo. Marahil nangyayari ito kapag nagsisindi ka ng kandila at ang apoy ay sumasayaw kahit walang hangin o kapag may naririnig kang mahinang bulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay ang mga maririnig na tinig ng iyong mga ninuno, mga kaluluwang minsan ding naglakad sa parehong landas na tinatahak mo ngayon. Nakikita nila ang iyong mga pagsubok, ang iyong mga sakripisyo, at ang mga panalangin binubulong mo bago matulog. Naalala nila ang mga luha mong hindi mo nasabi at ang mga pangarap mong isinantabi mo para lang makaraos. Sa tradisyong Pilipino, kapag biglang kumislot ang apoy ng kandila, sinasabing may espiritong malapit. Kapag bigla kang ginaw o nakaramdam ng malamig na hangin, iyon ay pahiwatig, isang banal na senyales na may nilalang mula sa kabilang buhay na umaabot sa iyo. Ang mga ganitong maliliit ngunit mahiwagang sandali ang paraan ng universo upang ipaalala sa iyo na nagpapatuloy pa rin ang iyong kwento at kailanman hindi ka nakalimutan. Marami na ring nakaranas ng ganitong hiwaga sa mga sandali ng pagdadalamhati o pananabik. May ilan na nakaamoy ng sampag-ita sa isang silid na walang tao, ang paboritong bango raw ng kanilang lola. Ang iba na may nakaririnig ng marahang katok sa gabi, na parang bumibisita ang isang magulang na pumanaw na. Ngumingiti na lang ang matatanda at sinasabi, huwag kang matakot. Hindi yan multo, biyaya yan. Dahil ang totoo, hindi talaga tayo iniiwan ng ating mga ninuno. Nananatili ang kanilang lakas sa ating dugo, ang kanilang mga alaala sa ating mga buto, at ang kanilang mga panalangin ay umaalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon. Kapag napapagod ka o nawawala ng pag-asa, lakas nila ang gumigising sa iyo. Kapag nagtagumpay ka matapos ang mahabang paghihintay, basbas nila ang nagtutulak sa iyo pasulong. Bawat sindi ng kandila ay mensahe ng pag-ibig, at bawat pagkislap ng apoy ay sagot mula sa langit. Ngunit minsan, nakakalimot tayo. Nalulunod tayo sa mga alalahanin, mga bayarin, mga deadline, mga pagkakataong lumipas, kaya napuputol ang ating ugnayan sa espiritual na bahagi ng buhay. Pero sa kaibuturan mo, may boses na nagsasabing may higit pa rito. Nararamdaman mo ito kapag paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong 11 oras 11 minuto o 3 oras 33 minuto. Nararanasan mo ito kapag sa mga panaginip mo, paulit-ulit din bumabalik ang parehong mga mukha at lugar na para bang may gustong iparating. Iyan ang tadhana na bumubulong sa paglipas ng panahon, hinahamon kang alalahanin kung sino ka at saan ka nagmula. May kapangyarihan sa pag-alala. Sa mismong sandaling sindihan mo ang kandila at banggitin ang pangalan ng isang pumanaw, unti-unting bumubukas ang belo ng pagitan ng mga mundo. Nagbabago ang hangin sa paligid mo. Nagiging mas mainit ang silid na para bang may di nakikitang yakap na bumabalot sa iyong kaluluwa. Maaaring hindi mo sila makita,
ngunit naroroon sila, nakangiti, nagmamalaki, at nagbabantay sa iyo. Sa sandaling iyon, unti-unting gumagaling ang iyong sugat. Nawawala ang kalungkutan. At bago mo pa man bigkasin ang iyong panalangin, alam na ng iyong mga ninuno kung ano ang kailangan ng iyong puso. Ang ritual na ito na malapit mo nang matutunan ay hindi tungkol sa pagtawag ng mga espiritu, ito ay tungkol sa muling pagkonekta. Ito ay tungkol sa muling pag-alin ng iyong landas sa banal na oras, at sa muling pagtuklas ng lakas na matagal nang nasa loob mo. Dahil ang katotohanan, kailanman ay hindi ka naglakbay ng mag-isa. Mula pa sa unang iyak mo bilang sanggol, may isang nilalang mula sa kabilang dako na gumagabay na sa iyo, maaaring isang ninuno, lolo o lola, o isang tagapangalaga ng iyong kaluluwa. Bawat hamon na iyong hinarap ay may dalang aral na gusto nilang matutunan mo. Bawat pagkaantala o pagsasara ng pintuan ay hindi parusa, kundi proteksyon. Kaya kung matagal ka nang nagtatanong kung bakit tila hindi pa natutupad ang mga pangarap mo, o bakit may mga pintuang hindi bumubukas, huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Hindi ka binabaliwala ng universo. Inaayos lamang nito ang lahat upang umayon sa tunay mong kapalaran. At ngayong gabi, kapag sinindihan mo ang iyong kandila, magpapadala ka ng senyales, isang banal na liwanag na tumatawid sa pagitan ng mga mundo. Ang maliit na apoy na iyon ay magiging tulay, at maririnig ng iyong mga ninuno ang iyong panawagan. Lalapit sila, hindi dala ng takot, kundi ng pag-ibig, handang gumabay, magpagaling, at magbasbas sa iyong daan pasulong. Kaya huminga ka ng malalim. Bitawan ang pagdududa. Paniwalaan mong ang nararamdaman mo ngayon ay totoo. Dahil kapag bumukas ang iyong puso at nagningning ang iyong liwanag, mismong ang langit ay lumalapit upang makinig. Kapag kumikislap ang apoy at nakakaramdam ka ng kakaibang katahimikan sa puso mo, tandaan, may mas dakilang puwersang kumikilos sa paligid mo. Nakatayo ka sa hangganan ng dalawang mundo, ang pisikal at espiritual. Dito nag-uusap ang liwanag sa liwanag, at dito tahimik na nakikinig ang iyong mga ninuno. Sa Pilipinas, matagal ng paniniwala na ang kaluluwa ay kailanman hindi tunay na namamatay, ito ay nagbabagong anyo lamang. Madalas sabihin ng mga matatanda, ang espiritu ay hindi nawawala kasama ng katawan, ito ay naglalakad sa tabi mo hanggang sa matapos ang iyong landas. Kaya kapag ang kandila ay nagnininas ng matatag, tanda ito na tinanggap na ng langit ang iyong panalangin. Ngunit kapag ito'y kumikislap o yumuyuko patungo sa iyo, senyales iyon, may espiritong dumating upang tugunin ang iyong tawag. Ang ritual ngayong gabi ay may dalang sinaunang enerhiya, isang bulong na ipinasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang kandilang iyong sisindihan ay hindi basta wax at apoy, ito ay isang sagradong sisidlan. Sa mismong sandaling sindihan mo ito, nagigising ang alaala ng iyong lahi. Nagigising din ang enerhiya ng bawat ninunong minsan ding nanalangin, nagmahal, at umasa para sa iyong kaligayahan. Sabi ng matatanda, sa mga gabing manipis ang belo ng dalawang mundo, nag-iba ang hangin. Dumadaloy ito ng banayad, parang hininga sa iyong pisngi, palatandaan na may nilalang na hindi mo nakikita, ngunit nariyan, pinagpapala ka dahil naalala mo sila. Tumitigil ang paligid, lumalalim ang katahimikan, at halos marinig mong binabanggit ang iyong pangalan sa isang bulong ng pasasalamat. Ito ang diwa ng All Saints Ritual, hindi para humingi ng pabor sa kasakiman, kundi upang anyayahan ang gabay ng mga nauna sa atin. Sapagkat ang mga ninuno ay hindi mga Diyos na malayo. Sila ay ating dugo, ating tagapangalaga, ating mga guro at kakampi sa bawat laban. Kapag sinindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi, hindi mo ito ginagawa para sa kamatayan, kundi para sa buhay. Para sa pagpapatuloy ng pag-ibig na hindi kailanman kumukupas. Para sa tulay na hindi napuputol sa pagitan ng mga henerasyon. Para sa karunungang dumadaloy sa panahon mula sa kanilang puso patungo sa iyo. Marami ang hindi nakaunawa ng mga ganitong ritual. Akala nila ito'y pamahiin o lumana o nakakatakot. Ngunit ang totoo, ito ay wika ng kaluluwa. Ito ang paraan upang makipag-usap sa universo gamit ang mga simbolo, galaw, at enerhiya. Kapag binubulong mo ang iyong panalangin sa tabi ng kandila, nagiging liwanag ang iyong mga salita. Dinadala ng liwanag na iyon ang iyong emosyon paitaas, patungo sa daigdig na hindi nakikita, kung saan nakikinig ang mga espiritu, ang mga anghel, at ang banal. At kapag ang apoy ng iyong kandila ay biglang lumiwanag o kumislot, iyon ang kanilang tugon. Iyon ang langit na nagsasabing, narinig ka namin. Sa sinaunang mistisismo ng Pilipino, bawat elemento ay may layunin. Ang apoy ay nagbabago ng enerhiya, nililinis ang mabigat at ginagawang liwanag.
Ang usok ang naghahatid ng mga mensahe sa pagitan ng mga mundo. Ang hangin ang nagdadala ng panalangin. Ang liwanag ang sumisira sa takot at dilim. Kaya't kahit ang ating mga lola, bago magpasya sa malalaking bagay, gaya ng paglipat ng bahay, paghahanap ng pag-ibig, o paghilom mula sa sakit, ay nagsisindi muna ng kandila. Hindi iyon basta ritual, ito ay sagradong kilos ng pagkakahanay ng paglapit sa tadhana. At ngayon, ikaw naman ang nasa sentro ng sandaling ito. Pumikit ka sandali. Isipin mo ang iyong mga ninuno, mga mukhang kilala mo, at mga hindi mo na nakilala. Nakangiti sila, naliligo sa banayad na liwanag. Hindi sila nawala, lumipat lamang sila sa isang lugar kung saan walang oras, at tahimik na binabantayan ka mula sa pagitan ng mga sandali. Maaaring tanungin mo, bakit ako? Bakit ngayon? Dahil sa bawat henerasyon, may isang pinipili, isang kaluluwang sapat ang kababaang loob at lakas upang marinig ang tawag ng nakaraan. Isang kaluluwang ang intuisyon ay tulay sa dalawang mundo. At ngayong gabi, ikaw yon. Tinutawag ka ng iyong mga ninuno upang alalahanin ang kapangyarihang matagal mo ng taglay. Ikaw ang pagpapatuloy ng kanilang mga panalangin, patunay na ang pag-ibig ay mas malakas pa kaysa kamatayan. Maging sina Baba Vanga at Nostradamus ay nagpahayag ng mga propesya tungkol sa panahon kung kailan makakalimutan ng sangkatauhan ang espiritu, kung kailan hahabulin ng tao ang liwanag ng mga makina, ngunit mawawala ang liwanag sa kanilang puso. Sinabi nila ang mundo ay magiging maingay, ngunit ang mga puso ay tatahimik. Ngunit kanilang inihula rin ang muling pagbangon, ang pagbabalik ng mga kaluluwang mag-ugnay muli sa langit at lupa sa pamamagitan ng pananampalataya at ritual. Mag-ilaw sila ng kandila, hindi lang para sa alaala, kundi para sa paggising. Ang mga kaluluwang iyon, ayon sa propesya, ay makararamdam ng malalim at hindi maipaliwanag na tawag sa mga sagradong gabi, ang pagnanais na manalangin, magsindi ng apoy, at makipag-usap sa hindi nakikita. At kung naririnig mo ito ngayon, natagpuan ka na ng tawag na iyon. Ikaw ay isa sa mga kaluluwang pinili upang ipasa ang liwanag. Upang ipaalala sa iba na ang panalangin ay hindi ritual ng takot, kundi ng muling pagsilang. Na ang pag-alala sa mga ninuno ay hindi pagsamba sa mga patay, kundi pagdiriwang ng walang hanggang buhay. Kaya ngayong gabi, sa iyong sagradong ritual, gawin ito ng may paggalang. Sindihan ang iyong kandila ng may pasasalamat, hindi upang humingi, kundi upang magpasalamat. Ibulong ang iyong pangalan at ng mga nais mong parangalan. Ibahagi ang laman ng iyong puso, ang iyong mga hangarin, takot, at pag-asa. Pagkatapos, hayaang masunog ang kandila ng ilang minuto at makinig lang. Panoorin ang apoy. Pakinggan ang hangin. Damhin ang banayad na pag-ikot ng enerhiya sa iyong dibdib. Iyon ang galaw ng dasal mo, umaabot sa kabilang daigdig. Maaari kang makaramdam ng init sa iyong palad, kilabot sa iyong balat, o luhang biglang dumaloy. Huwag mo itong pigilan. Iyon ay ang iyong mga ninuno na dumadaloy sa iyo, nililinis ang iyong daan. Sa mga susunod na araw, maaari mong mapansin ang mga senyales. Isang apoy na bumubuo ng kakaibang hugis. Isang panaginip na tila totoong-totoo. Isang ibon na lumapag sa iyong bintana. Isang alaala na nagdulot ng kapayapaan. Ito ang mga kumpirmasyon, mga sagradong pahiwatig ng langit, patunay na narinig ang iyong mensahe. Ang katotohanan ay ito, hindi kailanman binabaliwala ng universo ang taos pusong panalangin. Bawat luhang pumatak, bawat dasal na bumulong, lahat ay narinig. Ngunit ang banal na oras ay matyaga. Minsan, inaantala ang sagot dahil inaayos ng langit ang lahat upang maging tama para sa paglago ng iyong kaluluwa. Ngayong gabi, sa pamamagitan ng ritual na ito, hindi mo lang inaalala ang iyong mga ninuno, inaalala mo rin ang iyong sariling banal na kapangyarihan. Ginigising mo muli ang iyong liwanag, ang iyong tadhana, at ang iyong koneksyon sa hindi nakikita. At habang nasusunog ang iyong kandila, bulongin ito sa iyong puso. Gabayan nawa ako ng aking mga ninuno. Huwag nawang mamatay ang aking liwanag. Naway ang pag-ibig, pananampalataya, at tadhana ay palaging sumama sa akin. Kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong tila huminto ang oras, na parang ang mundo ay bahagyang huminga. Dahil iyon ang sandali kung kailan pinakamasinsing nakikinig ang langit. Ngayong napukaw mo na ang sagradong koneksyon sa pamamagitan ng iyong kandila, panahon na upang lumalim pa, tungo sa manifestation. Dito nagiging enerhiya ang pananampalataya, at ang enerhiya ay nagiging realidad. Narinig na ng iyong mga ninuno ang iyong panawagan. Ang apoy na sinindihan mo ay hindi lamang liwanag,
ito ay isang senyas, isang tanglaw na nagsabing sa universo, handa na ako. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang pagmamanifest ay hindi tungkol sa pagpilit ng tadhana, kundi ang pag-aayon dito. Sabi ng ating mga ninuno, kapag ang puso, isip, at intensyon mo ay sabay na umaayon sa banal na oras, kusa nang nangyayari ang mga himala. Hindi mo kailangang habulin ang mga biyaya, sila mismo ang makakakilala sa enerhiya mo at lalapit sa iyo. Kaya ngayong gabi, habang patuloy na nasusunog ang iyong kandila, ihanda ang iyong sarili sa pagtanggap ng gabay, hindi sa malalakas na palatandaan, kundi sa mga bulong ng hangin, sa mga senyas na banayad ngunit totoo. Hakbang 1, ang paghinga ng paglilinis. Bago mo sabihin ang iyong mga kahilingan, huminga ng malalim ng 3 beses. Huminga ng kapayapaan, ilabas ang alalahanin. Ang sinaunang gawain ito ay naglilinis ng iyong espiritu, tinatanggal ang bigat na humahadlang sa kaliwanagan. Tinatawag ito ng mga albularyong Pilipino na paghinga ng liwanag. Habang ginagawa mo ito, isipin mong nakatayo sa likuran mo ang iyong mga ninuno, mahinahong ipinapatong ang kanilang mga kamay sa iyong balikat. Ang init na mararamdaman mo ay paalala na ikaw ay protektado. Kapag kalmado na ang iyong paghinga, bubukas ang iyong aura. Magsisimulang sumabay sa tibok ng iyong puso ang apoy ng kandila, tiyak at matatag. Iyan ang hudyat na buo na ang koneksyon, matibay na ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Hakbang 2, magsalita ng may pasasalamat, hindi pagmamadali. Marami ang nagdarasal na puno ng pagmamakaawa, ngunit ang tunay na manifestation ay nagsisimula sa pasasalamat. Bulongin muna ang iyong salamat bago ang lahat. Magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka, sa iyong pamilya, kalusugan, mga aral, at kahit sa mga hirap. Sapagkat sa paniniwalang Pilipino, kapag puno ng pasasalamat ang puso, mas lumalapit ang mga ninuno. Pagkatapos, sabihin ang iyong mga hangarin na para bang nangyari na. Ako ay ginagabayan. Ako ay magaling. Ako ay minamahal. Malinaw ang aking landas at papalapit na ang aking mga biyaya. Habang binibigkas mo ito, maramdaman mo ang panginginig sa dibdib mo, iyon ang enerhiya na nakikipag-usap sa di nakikita. Habang mas totoo ang iyong damdamin, mas mabilis ang tugon ng universo. Hakbang 3, ialok muli ang liwanag. Pagmasdan ang apoy. Kapag ito ay nagmininas ng mataas at maliwanag, natanggap na ang iyong panalangin. Kapag ito'y kumikislap, huwag mabahala, inaayos lamang nito ang paglalakbay ng iyong mensahe. Kumuha ng kaunting asin at budburan ito sa paligid ng kandila. Sa tradisyong Pilipino, ang asin ay sumisipsip ng negatibong enerhiya at nagsisilyo ng intensyon sa kadalisayan. Maaari ka ring maglagay ng maliit na mangkok ng tubig sa tabi ng kandila bilang simbolo ng balance, apoy at tubig, buhay at pahinga, langit at lupa. May ilan ding matatandang manggagamot na naglalagay ng butil ng bigas o asukal sa altar bilang tanda ng kasaganaan. Ang mga simpleng alay na ito ay paalala sa mga ninuno na pinararangalan mo sila sa pamamagitan ng buhay, hindi ng dalamhati. Hakbang 4, ang sandali ng pakikinig. Pagkatapos ng iyong dasal, huwag agad magmadaling tapusin ang ritual. Umupo sa katahimikan. Maaaring mas tumahimik ang paligid o makarinig ka ng marahang tunog, pagkaluskos, pagaspas, o ang banayad na pagsayaw ng apoy. Sa paniniwalang Pilipino, ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay banal. Ito ay ang mga ninuno na nagsasalita sa pamamagitan ng kawalang ingay. Pumikit at makinig sa loob mo. Minsan, ang kanilang mensahe ay dumarating bilang pakiramdam, hindi salita, init sa dibdib, biglang kapayapaan, o alaala na sumulpot bigla. Pansinin mo. Iyon ang mga sagot ng langit. Isulat ang anumang pumasok sa isip mo pagkatapos ng ritual, mga pangalan, numero, simbolo, o damdamin. Sa tamang panahon, maintindihan mo ang kahulugan nito. Hakbang 5, magtiwala sa di nakikitang takdang panahon. Kapag natapos na ang ritual, hayaang tuluyang maubos ang kandila ng kusa. Huwag itong hipan, dahil sa pamahiin ng Pilipino, iyon ay parang pagputol ng usapan. Sa halip, sabihin ng mahina, salamat po, at hayaang magpahinga ang apoy. Pagkatapos nito, huwag mong hintayin ng may pagkabalisa ang mga himala. Gumagalaw ang universo sa ritmo na lampas sa ating pagkaunawa. Ang tungkulin mo ay pananampalataya, hindi pag-aalala. Ngayon, hinahabi ng iyong mga ninuno ang mga sinulid ng tadhana, pinagdurugtong ang mga pagkakataon, binubuksan ang mga pintuan, at itinatagpo ang mga kaluluwang dapat mong makilala.
Maaring abutin ito ng mga araw, linggo, o buwan, ngunit darating ang panahon na lilingon ka at mapagtatanto mong ang kandilang sinindihan mo ngayong gabi, iyon pala ang simula ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Mga palatandaan na umiekto na ang iyong manifestation. Kapag ang iyong enerhiya ay nakaayon, makikita mo ang mga pahiwatig ng langit, maliliit ngunit makapangyarihang senyales na aktibo ang iyong mga ninuno sa iyong paglalakbay. Pagkakita ng mga puting paru-paro, tanda ng mga espiritong nagbibigay ng kapayapaan. Marinig ang iyong pangalan sa panaginip, tawag mula sa mga gabay. Makahanap ng baryang bigla o balahibo, simbolo ng kasaganaan at presensya ng banal. Makaramdam ng init o kilabot ng walang dahilan, yakap ng espiritu. Kapag naramdaman mo ito, umiti at bulongin, nakikita kita. Salamat. Pinatitibay nito ang ugnayan ng iyong mundo at ng kanila. Panalangin ng pagkakahanay. Maaari mong dasalin tuwing umaga o gabi upang panatilihing dumadaloy ang mga biyaya. Mga ninuno ng liwanag at pag-ibig. Maraming salamat sa paglalakad ninyong kasama ko. Gabayan niyo ang aking isip, ingatan ang aking puso. At dalhin ako sa landas kung saan nagniningning ang tadhana. Bawat kandilang aking sisindihan ay paalala na mas malakas ang pananampalataya kaysa takot. Pinararangalan ko kayo at nagtitiwala ako sa banal na oras. Ulitin ito ng 3 beses, at sa bawat pagbigkas, maramdaman mong lumalawak ang pasasalamat sa iyong dibdib. Magiging magaan ang hangin at mas titibay ang iyong enerhiya. Tandaan, ang manifestation ay hindi tungkol sa agarang resulta, kundi sa banal na pag-aayon. Maaaring dumating ang hinahangad mo sa paraang hindi mo inaasahan, isang biglaang pagkikita, mensaheng hindi mo inakala, o pagkaantala na hahantong sa mas mabuting pagkakataon. Sa pananampalatayang Pilipino, ang pagtitiyaga ay hindi paghihintay lamang, ito ay pagtitiwala. At kapag nagtitiwala ka, mas mabilis kumilos ang mga ninuno, inihahabi ang mga nakatagong biyaya tungo sa iyong landas. Kaya kung matagal ka nang nananalangin para sa kagalingan, kaliwanagan, o kasaganaan, panatilihing bukas ang iyong puso. Dahil sa mismong sandaling sinindihan mo ang kandilang iyon, muli nang gumalaw ang iyong tadhana. At kapag unti-unting naglaho ang apoy at naging usok, tandaan mo ito. Ang liwanag ay hindi namamatay, ito ay naglalakbay. Ito'y umaabot sa langit at muling bumabalik, taglay ang mga kasagutan. At ngayon, habang unti-unting lumalambot ang huling ningas ng iyong kandila at nagiging usok, hayaang magpahinga ang iyong puso sa katahimikan. Ang maliit na apoy na iyon ay nagdala na ng iyong mga salita sa pagitan ng mga mundo. Ang bawat panalangin bumulong sa iyong labi ay narinig na ng mga pusong nagmamahal sa iyo, sa langit, at sa mga lihim na sulok ng panahon. Tapos na ang ritual ngunit nananatili ang koneksyon. Hindi mo lang pinarangalan ang iyong mga ninuno, pinaalalahanan mo rin ang iyong kaluluwa ng pinagmulan nitong banal. Ikaw ay nagmula sa liwanag, at sa liwanag ka rin babalik. Bawat pagkislap na nasunog ngayong gabi ay higit pa sa apoy, ito ay ang iyong kaluluwang muling naaalala ang layunin nito. Sa pananampalatayang Pilipino, itinuro sa atin na kapag nagbibigay ka ng liwanag, tumatanggap ka rin nito. Ang mga basbas na pinadala mo sa universo ay babalik sa iyo, mas dalisay, mas sagana. Sa gitna ng katahimikan ngayong gabi, may pintuang bumukas, hindi sa malayong dako, kundi sa loob mismo ng iyong puso. Darating ang gabay na iyong hiniling sa mga tahimik na paraan, sa isang panaginip, sa isang awit, sa kabaitan ng isang estranghero, o sa biglang linaw ng isip na tila hindi maaaring pagkakataon. Ganyan magsalita ang mga ninuno, sa mga karaniwang bagay, ginagawa nilang banal. Maaaring hindi mo pa ito namamalayan, ngunit nagbago na ang iyong enerhiya. Isa ka ng tulay, isang sisidlan ng banal na komunikasyon sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, ng nakikita at di nakikita. Bawat hakbang mo mula sa sandaling ito ay may taglay na banayad na lakas, sapagkat lumalakad ka na ngayon kasama ang kanilang mga basbas. At kung sakaling maligaw ka muli, hindi mo kailangang maghintay ng isang espesyal na gabi. Maaari kang bumalik sa ritual na ito anumang oras. Sindihan mo lang ang iyong kandila, bulongin ang iyong katotohanan, at makinig. Mapagpasensya ang universo, palaging naghihintay itong muling masilayan ang iyong liwanag. Tandaan, walang dasal na nasasayang. Kahit ang mga dasal na nauwi sa luha ay naririnig pa rin. Minsan, hindi binabago ng langit ang ating sitwasyon, binabago tayo. Binibigyan tayo ng kapayapaan sa halip na takot, at ng kaliwanagan sa halip na pagdududa. Ang mga ninuno mo ay hindi lamang gumagabay sa iyong landas, nilalakbay nila ito kasama mo.
Nasa halakhak sila ng iyong mga anak, sa karunungan ng mga nakatatanda, at sa tapang na nananahan sa iyong puso. Ikaw ang pagpapatuloy nila ang buhay nilang pamana. Kaya ngayong gabi, habang unti-unting humuhupa ang init ng kandila at nagsisimulang magbantay ang mga bituin, bulongin mo ng tahimik. Maraming salamat sa paglalakad ninyong kasama ko. Salamat sa paalala na ang liwanag ay kailanman hindi namamatay. Handa na ako ngayon. Tiwala ako sa aking landas, sa aking oras, at sa aking kapalaran. Pagkatapos, huminga ng malalim. Damhin ang kapayapaan sa iyong dibdib. Ang katahimikang iyon ang iyong katiyakan.